Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa. Bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan, kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang poot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hentil hanggang matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisinda at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala ang kani-kanilang landas, ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa kanilang mga tahanan at nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Pagpaumanhin po ninyo kung medyo iba po ang ating pagla-live stream ngayon sapagkat meron lang po tayong konting technical problem. Pero ganun pa man, tuloy pa rin ang ating pagdiriwang ng banal na misa. Isa na namang pagsasalarawan ng katapusan ang ipinapakita sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Nung Lunes, sinabi ko, mauumay tayo tungkol sa katapusan. Pero, bagamat isang paksa ang ating tinatalakay, iba't ibang aral ang pwedeng ituro nito. At sa araw nito, isa na namang pagsasalarawan ng katapusan ang ating narinig sa mga pagbasa. Sabihin nyo nga po, katapusan. Gising po. Isa pa, katapusan. Yan, parang gising naman tayo, no? Sa unang pagbasa, nagkaroon ng isang pangitain, si Juan, kung saan nakita niya na may anghel na bumaba mula sa langit na sumisigaw. Ang sinisigaw ng anghel, bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babylonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo. Binangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi
at kasuklam-suklam na mga ibon. Alam niyo po, ang Babylonia noong araw ay isa sa pinakamalaki at matandang syudad. Imagine niyo, isa siyang syudad na pinakamalaki. Ano bang pinakamalaking syudad dito sa Pilipinas? Hello? Sige, isipin niyo, Maynila. Isa sa pinakamalaki. Ano pa ba? Sabi nila, Davao. No? Malaki ang Davao. No? Malaking Davao. Yan, Davao. Imagine niyo, isa sa matatandang syudad. Kung kaya masasabi na ang Babylonia ay mayaman at makapangyarihan ang lugar na iyon. Gaya ng Maynila, di ba? Kapag ka ikaw ay nasa probinsya, pag sinabi, taga saan ka? Taga Maynila. Wow! Di ba? Ganon? Ganon pa ba yung mga idea ng mga nasa probinsya ngayon tungkol sa Maynila? No? Pag sinabi, ikaw naman ay nasa Maynila, pag sinabi, taga saan ka? Taga Makati. Wow! Napapawaw tayo, di ba? Bakit? Kasi alam natin yung syudad na yon, mayaman, makapangyarihan, maganda. Pero, dahil naging laganap ang kasalanan at kasamaan sa Babylonia, kahit anong ganda, kahit gaano ito kayaman, at kahit gaano ito kamakapangyarihan, ito ay babagsak. Babagsak. Sabihin nyo nga, babagsak. Yan ang mensahe ng ating unang pagbasa. Kapag ang isang nilalang ay naging makasalanan, gaano man ito kayaman, gaano man ito kamakapangyarihan, gaano man ito kaganda, sa huli, ito ay babagsak. Marami na ang nakapagpatunay na ito, ilang artista na, na sikat nang pumasok ang kayabangan at pumasok ang kasalanan, sa huli, bumagsak. Diba? May mga kakilala po ba kayong ganong artista? Yung mga nanay dito? No? Mga makabago ng artista kilala ko eh. No? Pero yung mga nung araw, di ba? Sikat na sikat. Ang ganda-ganda. Nung pumasok ang kasalanan, ang bisyo, di ba? Nagulat kayo nung nakita nyo, ay, ganyan na yung itsura niya. Bumagsak na yung ganda niya. Bumagsak na yung kasikatan niya. Bakit? Sinamahan ng kasalanan. Ganon din yung mga makapangyarihang tao. Kayong mga makapangyarihan dyan, sige, gawa lang ng gawa ng kasalanan. Sa huli, babagsak din kayo. O tignan nyo, ang gulo-gulo ng mga makapangyarihan sa atin. Hindi po ba? Nung eleksyon, sikat na sikat. O ngayon, samahan mo ng kasalanan, yang kapangyarihan, sa huli, ikaw ay babagsak. Ganon din naman sa negosyo. Ang negosyo, gaano man ito kalaki, samahan mo ng kasalanan, samahan mo ng panloloko, babagsak at babagsak ito. Kaya nga, ang paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo, kapag nangyayari na ang pagbagsak sa mundo, ibig sabihin, malapit na ang araw ng pagpaparusa. Sabihin niyo nga po, pagpaparusa. May araw ng pagpaparusa. Kaya't nararapat lang na maisip ng tao na magbago. Kapag magbabagsakan na ang mga dati sa mundo, ang paanyaya magbago. Kapag nakikita mong bumabagsak ang mga tao, magbago. Di ba? Kung ikaw artistang sikat na sikat ngayon, at nakita mo na yung mga sinaunang bumagsak na artista, ang paanyaya sa iyo, magbago. Kung ikaw magulang, gumagawa ng kasalanan, nakita mo na yung kwento na yan sa iba.
bumagsak ang pamilya dahil sa panloloko, magbago ka na. Paanyaya yan para sa iyo'y magbago. Kung ikaw ay nagbibisyo ngayon at malakas ang iyong katawan, diba? Alam naman natin ang kwento na kapag ikaw ay nagbibisyo, naninigarilyo at nagiinom, sa huli, babagsak ang katawan mo. Pero ang tao, ang tigas ng ulo. Magbabago lang kapag nangyari na sa kanya ang pagbagsak. Babait lang kapag hindi na sikat. Magbabago lang kapag sira na yung pamilya. Hindi na magbibisyo kapag may sakit na. Bakit kailangan mo pang intayin na ikaw ay bumagsak? Matuto na tayo sa mga unang taong bumagsak. Hindi mo kailangan maranasan para magbago. Hindi mo kailangan danasin ang pagbagsak para magbago. Matuto. Marami nang bumagsak at ang tanyaya sa'yo, magbago. Sa mga estudyante dyan na hindi nag-aaral, maging aral sa iyo na marami ang hindi nagtapos na walang kinapuntahan ang buhay. Yan yung tapos ng mag-aral, hirap pang maghanap ng trabaho eh. Kaya pag-igihan mo, mag-aral. Kasi iyan ang mag-aahon sa atin sa buhay. Mga kapatid, itong aral na mga pagbasa sa araw na ito. Sa katapusan ng mundo, gaano ng kayaman at kamakapangyarihan ang isang tao, sa huli, babagsak ito. Kung kaya't habang may panahon, ang imbitasyon sa atin ay magbago. Huwag nang intayin ang katapusan kung pwede naman gawin na ito ngayon. Para sa huli, wala tayong pagsisisihan. Amen? Amen.